siyang maganap sa amin. Sa pagtawag mo, maraming beses na tumakbo. Ngunit ngayon ay susunod, ngayon ay tutugon. Sama-sama sa pagtuwid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sa iyong mandato na humayo, salita mo ang sandatang baon ko. Di mapapano, dahil siguradong ikaw ang kaligtasan ko. Ngayon ay susunod, ngayon ay tutugon. Sama-sama sa pagtawid, saan man dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangan mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangan mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangan mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Yan, blessed evening po muli mga katawid. Welcome po muli sa ating crossover moment. So ako po ulit ang inyong mga kasama. So ngayon po ay September 8. Nasa day 31 na po tayo. Pero nyo po, day 31 parang napakabilis po, di po ba? Malay natin, isang araw, sasabihin natin nasa day 500 o 1,000 na po tayo. At sana po ay kasama pa rin namin kayo dito sa ating crossover moment na ginagawa po natin Lunes hanggang Sabado alas 7 po ng gabi. So ito pong crossover moment hatid sa inyo ng
Crossover Christian Family Church at ito po ay isang online devotional kung saan dito ay makikita natin yung mga pangako ng Diyos kung paano natin 'to makakamtan, nakasama siya siyempre ayon sa kanyang kalooban, iba't ibang yugto, iba't ibang pangyayari po. Ito po ay hango sa book ng Joshua kung saan mga Israelita po ay nakatawid, nag-crossover po sila sa Jordan River para mapuntahan nila yung lupang pangako na naniniwala po tayo na ngayon napakarami rin po ang gusto ni Lord na maitawid natin. May malapit, may malayo, may mahirap o malay natin baka may gano'n siyang gustong ipatawid sa atin na aabutin nating tao, di po ba? Kaya samahan niyo po ako at ngayong September ang topic po ay worship. Gaya po ng sinabi ng mga ilang exhorter na naway matapos natin 'tong buwan na 'to, magkaroon po tayo ng pagsamba na talaga namang nakalulugod sa Diyos, 'di po ba? Oo, so yun po, samahan niyo ako ngayong gabi at pag-uusapan natin po isang katotohanan na naman tungkol sa pagsamba. Ito po ay hindi lang tungkol, sinasabi dito ang pagsamba hindi lang tungkol sa mga awit, musika o mga background music po, kundi ito po ay isang frontline na weapon. Yan, frontline weapon po. Pero bago po tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Lord, salamat po muli sa isang gabi na to. Salamat sa pagkakataon, Lord, na magkaroon kami ng guidance sa iyo, pangungusap mo, aral man po ito, pagtuturo, pagtutuwid. Samahan mo nga po kami, Lord, sa pagtawid na to, Panginoon. Magbigay po ito ng bagong pag-asa, ng bagong hope na maging positibo pa lalo kami sa aming buhay, Panginoon. Kaya salamat po, pangunahan kami ng iyong banal na Espiritu. Pangalan ni Jesus, Amen. So, yun po, samahan niyo ako. Ano pong ginagawa natin? Kumain na kayo o hindi pa? Pero ang ating focus verse po, ang topic kasi natin ngayon ay worship as a weapon. Yan, weapon po. Ang Bible reading po natin ay natatagpuan sa 2 Chronicles chapter 20 verse 22. Ang sabi po dito, at nang nagsimula silang umawit ng mga papuri, pinaglaban-laban ng Panginoon ang mga Moabita, Amonita at mga taga-bundok ng Seir. So sa English po, ang sabi po dito sa NIV, yan, sabi po dito, as they began to sing and praise, the Lord sets ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. So, yan po, nagapi daw po, natalo sila. So, background po nitong 2 Chronicles na to, pag tinignan po natin sa verse 1, yan, ito po ay ang hari po dito nung time na po na ito ay si Jehoshaphat. Ito po, tingnan po natin. Yan, ito po. Ito po yung mga kalaban na sinabi kanina. Ito po yung time na kung saan natayo na po yung templo, pero pagkatapos ni Haring Solomon, mga hari na po yung ibang hari na pong pumalit. At isa po itong si Haring Jehoshaphat sa pumalit po. Pagkaraan ng ilang mga bahari po dito sa particular sa Southern Kingdom, ito nga po yung Judah, na sinasabi po na ito ay isinulat, hindi po yung time na nangyayari po itong sitwasyon na to, kundi ito ay para sa mga Israelita po na pabalik na post-exile po, pabalik na po sila galing sa pagkakabihag. Na-exile po sila ng mga Babylonian, pero pabalik na po sila. Parang sinasabi na itong book na ito ay para ma-inspire po sila. Kasi wala na po yung templo nitong time na to, pero para ma-inspire po sila. At hindi maulit yung nangyari dati, kaya parang pinapaalala po sa kanila tong book na to. So dito makita natin na si King Jehoshaphat po ay isang mabuti na hari. Yan. Hindi ko po kamukha ng ibang mga nauna sa kanya. Siya po ay sinabi na mabuti, although may mga pagkakamali, pero sa kabuuan siya po ay naging mabuti. At dito po, ito po yung time na sa chapter 20 na ito po yung susugurin sila, biruin nyo po, 3. Moabita, Amonita, at Menoneo. Yan po, 3 po yung susugod po sa kala. Na kung titignan natin, yung naging reaction po niya, natakot po si Jehoshaphat, natakot po siya. Natakot po siya dahil napakarami po. Dito makita natin sa verse na to, napakarami po.
natakot po siya. Pero sa kabila po nung takot, ah, 'pag binasa pa natin yung mga kasunod na verse, dumulog po siya sa ating Panginoon, 'yan. Dumulog po siya tapos nagpatawag po siya ng pag-aayuno sa buong Juda, sa mga Israelita po nung time na at ang nakakatuwa po, ang nangyari po dito ay nagpuntahan po iba't ibang lugar sinabi doon. Mga ibang verse sinabi doon iba't ibang lugar pumunta po para maki-participate, sa pagpupuri, sa pagsamba po sa Panginoon at pagdulog po. So, doon makikita natin na inamin po nila na hindi po nila kaya yung mga kaaway, yan. Inamin po nila na hindi nila magagapi yung kundi kailangan po nila ng tulong ng Panginoon. So, yun po, isa sa mga naging prayer po ni King Jehoshaphat po ay dineclare niya po kung gaano po makapangyarihan yung Diyos dati. Dineclare niya po na dati po nailigtas ang mga Israelita, na napakamakapangyarihan ng Diyos. Yun, dineclare niya po at ang nakakatuwa po sa pagpapakumbaba nilang yun, sa pagdideclare nila ng humility, ng openness nila na may limitasyon sila. Hindi po nila kaya yung kaaway. So, sa verse 15 to 17, tumugon po yung ang Panginoon. Sabi po dito si Ahaziel po, ginamit ng Lord para Jahaziel. Medyo mahirap pong i-pronounce. Yan po, ginamit po siya ng Lord para yung message po maibigay po dito sa mga Israelita. At dito, sinabi nga po na bigyan sila ng lakas ng loob, ng confidence po ni Lord na huwag silang manlupaypay, matakot dahil napakarami nga po ng kalaban. Pero ang sabi po doon sa last part, ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. So, di po ba? Napaka-comforting po na katotohanan dahil po sa pag-prayer nila, pag-fasting, pagsamba, pagiging open nila, pagiging humble nila, nagkaroon po ng katugunan sa pamamagitan po ng isang propeta. So, doon nagbigay po ng mga instruction po ang Panginoon, ang Diyos sa kanila kung paano po nila haharapin yung mga kaaway. At isa nga pong instruction doon ay ano po sila, yan, bukas puntahan nyo sila at ahon sa ahonan sa dulo ng kapatagan na pupuntang disyerto. Ang sinabi po kasi doon, wala po silang gagawin. Haharapin lang po nila. Dahil nga po sinabi na ang makikipaglaban po ang Diyos, wala po silang gagawin. Ang tanging gagawin po nila ay haharapin lang po nila. Yan. At dito po, muling pinaalala sa kanila na kasama nila yung Diyos. Tapos, nakakatuwa po yung naging reaction po dito sa verse 18. Sabi po, lumuhod si Jehoshaphat at ang lahat ng taga-Juda at taga-Jerusalem sa pagsamba sa Panginoon. Pero yun po, kung tutuusin, kung titingnan natin, ang instruction po ng Panginoon ay hindi sila laban, di po ba? Ang instruction ay haharapin lang nila, pupuntahan nila, salubungin nila sa lugar na yun. Hindi silang laban. Pero sa totoo lang, kung iisipin mo, parang napakahirap po nun, di po ba? Sobrang dami ng kalaban, tas kaya ikaw, wala kang gagawin kundi sasalubong lang, hindi ka maghahanda ng armas o ano pa man. Dito ang hinanda po nila yung puso po nila. Dito lumuhod po sila sa 19 nga po, nag-praise pa po sila, makit ng papuri, sa napakalakas na tinig. So, sa halip na ma-discourage po sila dahil yung instruction ay parang mahirap paniwalaan pero talagang pinakita po nila sa Diyos yung pagpapakumbaba at pagtitiwala po na kaya po nilang magapi yung kaaway. So doon po sinunod nga po nila, sinunod po nila yung utos ng Panginoon, yung instruction niya, naglagay po ng mga awit po. Nag-assign po ng mga awit po si King Jehoshaphat. Parang ginawa niya nga pong frontliner. Ito po sa verse 21. At sa verse 22, yun na po yung ating focus verse sinabi at na nagsimula silang umawit ng papuri, pinaglaban-laban ng Panginoon ang mga Moabita, Amonita at mga taga-bundok ng Seir. So, doon po makikita natin kung gaano makapangyarihan po nung pagsamba. Kasi yung pag-pray yun, parang yung na-share po ni Brother Joel, ang pag-aawitan, yun, kasama rin po ang pagpapatawad dyan kasi kailangan malinis ang puso, di po ba? Mga form po yun ng worship.
dito makita natin kung gaano napaka-powerful po, lalo na kung ito po ay may pagtitiwala po at may pagpapakumbaba na galing sa Diyos po. Pagpapakumbaba sa harap po ng Panginoon na hindi natin kaya. So, itong weapon po na to, di po ba, na ang praise at pagsamba natin, mga katotohanan po kung ba't po naging naka-powerful dahil ang worship na ginawa po nila ay nakapag-invite po ng divine intervention, di po ba? Tutusin, laban po nila to talagang digmaan yan. Mga previous na chapter, pag binasa po natin yan, muntik-muntik silang natalo ng digmaan talaga. Pero dito, pag susukatin mo yung kakayahanan nila, hindi talaga nila kakayanin na manalo. Pero dahil nga po sa divine intervention ng Panginoon, yan, nagkagulo po. Yung Amonita, Moabita, sila po ang nag-away-away. Doon makita natin dahil sa intervention po ng Panginoon, isang napaka-powerful na weapon po natin ang worship na to dahil ang Diyos po ang kikilos basta magtiwala at ipaubaya po natin to sa Kanya. At ikalawa po makita natin bakit napaka-powerful po ay dahil nagbibigay po ito ng confusion po sa kaawayan. Tignan po dito, pinaglaban-laban po ang mga Moabita, di ba? Wala man lang silang natakot pa nga di po ba? Na-confused na, natakot pa. Ganun po makapangyarihan. So ang kaaway, syempre, ayaw yan na kasi makita natin na takot po talaga ang kaaway dito sa Diyos. Wala po talaga siyang panama. Hindi niya po kayang gapiin po ang presensya po ng Diyos. Nawawala po siya sa focus. At isa pa pong katotohanan na makikita natin doon ay ini-strengthen po nito yung nag-worship. Makikita po natin doon, di po ba? Meron nga po doon, napakalakas daw po nung pag-aawit nila. Talagang, kasi pag ganun po, di po ba ma-uplift? Ang pag-worship po kasi natin, ang babad sa presensya ng Diyos ay talagang tama ang sinasabi. Isa pong nangyayari talaga sa sumasamba po ay napapalakas talaga siya nito. Nagkakaroon po siya ng peace of mind. Yun na po, lalong-lalo na po yung kapayapaan po ng pag-iisip. At pag nagkaroon ka noon, sigurado ma-overflow yan ang confidence, mag-overflow yan yung pag-asa, di po ba? Dahil Diyos po na napakapangyarihan yung lumalaban para sa atin. So, di po ba kapag tayo, yung may peace of mind po tayo, ang pag-iisip po natin nagiging clear, di po ba? Ang pagdedesisyon po natin nagiging tama, nagiging mas madali po. Ang sabi nga po, di po ba kapag sa medical term, pag meron po yung sinasabi na hindi ako nagkakamali, yung happy hormones po o good feel na hormones na lumalabas lang po ito sa atin na nakakapagpaayos sa katawan natin. Kung masaya tayo, ganun, kung may kapayapaan po tayo. At totoo po, kapag tayo po ay nagbabad sa presensya ng Diyos, na may tamang pagpapakumbaba at pagtataas sa Kanya, naniniwala po ako na napapalakas po tayo. At sa ngayong gabi, hindi ko po alam, iba-iba po yung mga pinagdadaanan natin, di po ba? Iba-iba pong mga kaaway, di po ba? Siyempre, kasama na po dyan yung kaaway, kasi karamihan po, madalas marami po sa nagiging problema natin. Madalas mga nagiging kinakaharap natin na mga pagsubok. Minsan galing po sa gawa ng kaaway yan. Minsan kung ano-anong ipapasok sa isip natin. Pag ganun, iba na po yung magiging desisyon natin, manghina, manglulupay-pay ng tayo. Kaya minsan nagsasanga-sanga na po yung problema. Pero kasi nga po, hindi lang po physical, spiritual na sabi nga po dito sa di po ba? Sapagkat hindi tayo nakipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So, totoo nakatakot po. Pero kung titignan mo, itong kaaway na to, nakakapagdulot ng napakarami po, pwede niyang idulot, di po ba, sa atin? Depression, anxiety, yan. Pagkakaroon ng maraming problema sa financial man yan. O pag nakikita natin yung mga injustices po na nangyayari, di po ba, yung pressure sa trabaho, temptation, napakarami po.
lalo po yung mga authorities na papanahon ngayon, 'di po ba? Minsan, tayo namomroblema tayo sa ₱100 lang gano'n o 1,000. Minsan namomroblema na tayo, hindi tayo makatulog, pero sila, imagine niyo po ang pinag-uusapan po milyon-milyon, pero samantalang hindi nagiging honest. Pero gano'n pa man, isang mahalaga po doon ay ano man yung kinakaharap po natin, 'pag kasama natin yung Diyos, 'wag po tayong manghihina. Pero tandaan po natin na, ang gusto po ng kaaway ay mawala po tayo sa Panginoon. Ang gusto po ng kaaway ay maging kakampi natin siya. Tandaan po natin 'yan. Siyempre ayaw ng kaaway na nagwo-worship po tayo. 'Yun, ayaw na ayaw po ng kaaway na nagwo-worship tayo dahil kasi kapag, hindi po tayo nagwo-worship, kadalasan 'pag, humarap na po tayo sa mga pagsubok, mga problema, mas nagtitiwala po tayo sa sarili na po nating kakayahan, sa sarili na po nating lakas, sa sarili na nating talino, gano'n po, 'di po ba? At gusto po ng kaaway 'yun, do'n po tayo magtitiwala. Pero kapag nagwo-worship po tayo, imagine niyo, yung Diyos po yung lumalaban para sa atin. Ano mang kakulangan natin, limitasyon, kakayahan man 'yan o lakas, talino, ang Diyos po ang siguradong-siguradong magtatanggol sa atin. Pero siyempre dapat ginagawa din po natin yung part po natin. At yun nga po ang magbabad sa presensya niya, magkaroon po ng tunay na pagsamba sa kanya, pamamagitan ng pagbababa ng ating sarili, pagtanggap ng mga kahinaan natin, pagkilala sa mga ginawa at gagawin niya pa sa ating mga buhay, kung gaano siya kadakila. Parang yung ginawa po dito ni Haring Jehoshaphat at ng mga Israelita, at nagkaroon po ng victory sa pamanguna po ng ating Panginoon. So yun lamang po, at sana'y ngayong gabi po ay ma-inspire pa po tayo lalo na magpuri sa Panginoon dahil andiyan po siya lagi, kasama po natin. Tandaan po natin na hindi po tayo nag-iisa. Kaya nga po sabi ko kanina, 'di po ba? Naway 'pag natapos lalo 'tong September na 'to, yung worship po natin, kung yung paraan po ng pagsasamba natin ay maging powerful pa po lalo. Mga araw po, mga susunod na araw pa, napakaraming form ng worship po na maaring makapagpalakas sa atin, na maaring lalong magbigay sa atin ng confidence na harapin anuman po yung mga ibato sa atin ng kaaway. Kaya salamat po at papuri sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po muli sa pagpapaalala, Lord, ng iyong salita na anuman ang mangyari, hirap man kami, Panginoon, may mga struggles man, may mga challenges, pero andiyan ka po lagi, Lord. Salamat sa pagpaalala na kailangan naming aminin ito, na may limitasyon kami, may mga hindi kami kayang gawin. Kaya nga po, Lord, turuan mo pa kami lalong magpakumbaba, Lord, at umasa sa iyo, Panginoon, na pagtiwalaan namin ano man po yung plano mo, pagtiwalaan namin kung ano po yung pangako mo, na pagkatiwalaan po namin kung ano yung nais mo sa aming buhay, na maging confident kami sa ang direction mo man kami dadalhin, Lord, sa ang direction mo man kami papatawirin. Ikaw po yung laging mag-guide sa amin. Kaya nga po, laging pangunahan po kami ng iyong banal na espiritu. Ang iyong mga salita ay laging buhay na mangusap sa puso, sa isip namin, Panginoon. Maging masunurin nga po kami, Panginoon. At ganoon din naman, patuloy ka naming alalahanin kung gaano ka kadakila, Panginoon. Patuloy ka naming itataas, patuloy ka naming dapat na lamang naman na papurihan, Panginoon. Salamat po sa mga naka-join sa araw na to, sa gabi na to. Iba-iba man pong sitwasyon, mga pinagdadaanan nga po, pero naniniwala kami, Lord, na ang presensya mo, ang kapangyarihan mo ang laging magbibigay ng katagumpayan sa bawat isa. Kaya nga po, Lord, kung mayroon man pong nanghina, mayroong karamdaman, mayroong nadidepress, na anxiety, nalilito, natatakot, Panginoon, Lord, hipuin mo nga po sila. Iparamdam mo, Lord, na andyan ka para ipagtanggol kami, Panginoon. Andyan ka para ihaahon kami, maging pagtagumpay kami sa mga pinagdadaanan namin ito. Salamat po, Panginoon, sa paalala ng iyong mga salita. Ito ay nataas namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. At salamat po muli sa mga hanggang ngayon, 7:20, sa mga naka-join pa. At sa mga magjo-join pa po, God bless po sa ating lahat. At lagi po nating tatandaan na sa bawat gabi, sa bawat araw po, mayroon po tayong mga
dapat natawirin at maaring ito po isang uri ng pagtawid na nais ng Diyos sa atin. Kaya laging maghanda po tayo mga kapatid. Prepare lagi sa crossover. God bless po. Salamat po.